nagbayad. So kayo ba, willing kayong tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas ng inyong kaluluwa? So ngayon, paano mo matatanggap? Sabi ng Romans 10 verse 9, kapag pinahayag mo sa iyong bibig at nanampalataya ka sa iyong puso na si Jesus ay binuhay muli ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ibig sabihin, dapat ipahayag mo sa iyong bibig. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan dahil kasalanan ang dahilan ng kamatayan. Pag nagsisi ka, nanampalataya ka na totoo si Jesus Christ, siya ang nagbayad sa aking mga kasalanan, nanampalataya ka sa iyong puso, matatanggap mo ang buhay na walang hanggan. Mamamatay tayo dito, tol, pero kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesus, sa langit magkikita tayo ulit. Nagkaroon ng interview si Shernan kay Brother Elvis, pero bago naganap ang interview, itinuro muna ni Brother Elvis ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na ang kaligtasan sa kaluluwa ng tao mula sa kapahamakan ng impyerno ay sa pamamagitan ng pananampalataya na si Kristo ay nabayubay na ilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. At kung mahilig po kayo sa flip top, maaaring kilala niyo na po ang dalawang ito dahil sila ay sikat na mga performers sa ganitong industriya. At alam naman po natin na sa industriyang ito ay puro pagmumura, paninira sa kapwa, pangungutya, pamimersonal, at kahit ang kailang pamilya ay dinadamay, makapagbato lang ng magandang linya at maipanalo ang nagaganap na laban. Ganun pa man, ang Diyos po ay malawak po ang kanyang kamay sa pagliligtas sa tao. Ang Diyos po ay matyaga na naghihintay sa pagbabalik loob ng isang makasalanan. Kaya kung makikita niyo po ang buhay ni Elvis ngayon, siya noon, napakalaki pong transisyon ang nagaganap. Kung dati po sa mga laban ni Brother Elvis ay puro pagmumura, puro pangungut niya sa kapwa ang maririnig sa kanya, ngayon po ang kanyang buhay, ang kanyang mga lakad at ang kanyang mga salita ay puro na pagpupuri sa Panginoong Hesukristo. Hindi ko po siya tinataas dito, kundi gusto ko lang po ipakita sa inyo yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Dahil nagbibigay ang Diyos ng pagbabagong pag-iisip sa mga nagsisampalataya sa Kanya at tayo ay inihiwalay na mula sa mundo tungo sa Kanyang kalooban upang lumakad tayo sa Kanyang katuwiran. Yan po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. At diyan po natin mababasa sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Sa halip, binibigyan niyang pagkakataon ang lahat sapagkat ayaw niya na ang sinuman ay mapapahamak, kundi ang lahat ay magkakaroon o makarating sa pagsisisi. Ibig sabihin po, hindi tayo dapat magtiwala sa ating kakayahan upang iligtas ang ating kaluluwa mula sa kapahamakan ng impyerno. Bagkus, magkaroon tayo ng pagbabagong kaisipan na hindi ang ating sarili ang makapagliligtas, kundi ang nagawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Yun ay ating sampalatayaan upang matanggap natin ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. At dalangin po natin na itong si Brother Elvis ay patuloy na gamitin ng Panginoon para maabot ng ebanghelyo ang kanyang mga kasamahan sa industriya ng flip top upang sila din po ay maakay sa katotohanan ng Panginoong Hesukristo at lumakad sa kalooban ng Diyos. Dahil tatanggapin man po natin o sa hindi, ang kasikatan, ang kayamanan ay hindi po makakatulong sa atin upang tayo ay iligtas mula sa kapahamakan ng impyerno. Ang sabi nga po ng Biblia, for what it shall profit a man if he gain the whole world but lost his own soul. Sumikat ka nga, yumaman ka nga, pero napabayaan mo naman ang iyong kaluluwa, hindi mo natiyak ang iyong kaligtasan, malayo ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka sumampalataya sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Pagdating ng araw, mayroon pong kapahamakan na naghihintay. At ang sabi ng Biblia, ang kapahamakang yun ay magpawalang hanggang kaparusahan ng Diyos sa mga hindi nagsisampalataya. Pero ganun nga po, malawak ang pagliligtas ng Diyos, matyaga ang Diyos na naghihintay sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi niya, ang sino mang sasampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus mayroong buhay na walang hanggan. Hindi po ang kasikatan, hindi po ang kayamanan ang makapagliligtas sa atin, hindi po ang relihiyon, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Matatamo natin ang kaligtasang nais natin na magpawalang hanggan.